What if I told you na hindi maling negosyo ang isang dahilan kung bakit nababankrupt ang maraming Pilipino entrepreneurs? Hindi dahil sa produkto, hindi dahil sa market, at hindi rin dahil sa kakulangan ng puhunan. Kadalasan ang sumisira sa isang negosyo ay mga tao. Oo, tama ang narinig mo. Pwede mong pagandahin ang business plan mo, ayusin ang marketing strategy mo, at kahit magbenta ka pa ng sobrang ganda at useful na produkto, pero kung napapaligiran ka ng maling tao, tuluyan kang maliligaw sa direksyon. At kung hindi mo ito maagapan, baka hindi lang negosyo ang mawala sa'yo, kundi pati tiwala sa sarili. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 klase ng tao na sisira sa negosyo mo. Hindi ito exaggeration. Ito ay real talk na siguradong makaka-relate ka, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. And while nakaka-bad trip silang lahat, may maganda ring balita. Pwede mo silang iwasan at pwede mong itama ang approach mo para hindi masayang ang pinaghirapan mong puhunan at oras. So kung seryoso ka talagang maging successful sa negosyo mo, tapusin mo ang video na ito. Kasi baka nasa paligid mo na ngayon ang mga taong sisira sa'yo at hindi mo lang napapansin. Una, mga empleyado mong puro reklamo pero walang binibigay na solusyon. Alam mo ba yung mga tao na tipong laging may comment sa trabaho pero kapag tinanong mo kung paano maayos, bigla na lang tatahimik? Laging may reklamo pero zero contribution sa solusyon. Ang ganitong klaseng tao ay parang butas sa bangka. Habang nagsusumikap kang magsagwan papunta sa direksyon na patutunguhan nyo, unti-unti naman niyang pinapalubog ang bangka sa negativity. Ang negosyo ay hindi para sa taong laging naghahanap ng mali pero ayaw naman tumulong sa pag-ayos nito. Hindi mo kailangan ng empleyadong problem finder. Ang kailangan mo ay problem solver. Kasi sa business, laging may challenge, laging may sablay. Normal lang yon. Pero ang tunay na asset na empleyado, marunong maghanap ng paraan, hindi lang magsabi ng reklamo. Think about it. Kung may isang staff na laging nag-a-absent or late, tapos siya pa yung pinakamaingay sa trabaho, imbes makatulong, nagiging stress multiplier lang siya. Instead na mapa-fast track ang growth, sila yung dahilan kung bakit bumabagal ang system mo. Kaya as early as possible, kailangan mong maging malinaw sa expectations. Turuan mong mag-focus sa solutions, hindi sa problema. At kung hindi nila kayang magbago ng attitude, baka oras na para hanapan mo ng kapalit. Mas mabuti ng maliit ang team mo, pero lahat may drive na tumulong, kaysa malaki nga ang team, pero ubos ang energy mo sa kakamanage ng negative vibes. Ikalawa, customers na gusto ng VIP treatment, pero ayaw magbayad ng premium. Ito ang classic problem ng maraming small business owners sa Pilipinas. May mga customers na gusto ng mabilis ang service, sila dapat ang palaging priority, at parang dapat may red carpet treatment sila sa tuwing bibili. Pero pagdating sa bayaran, bargain hunters pala. Gusto nila ng presyo na parang divisoria, pero ang expectation nila parang 5-star hotel service. Nakaka-relate ka ba? Minsan nga sila pa yung pinaka-demanding, pero ang ending, hindi nagbabayad on time o kaya lagi pang tumatawad. Ang nakakainis pa, kapag hindi mo na ibigay yung gusto nila, sila pa yung unang magpo-post sa social media na ang pangit ng service. Business rule, kung VIP treatment ang gusto, dapat VIP payment din ang kaya nilang ibigay. Hindi mo trabaho na isacrifice ang kita mo at oras ng ibang customers para lang mapasaya ang isang taong ayaw mag-invest ng tama. Ang magandang mindset dito ay huwag mong habulin lahat ng customers. Hindi lahat ng tao ay market mo. Mas okay na mawalan ng isang demanding na kliyente kaysa mawalan ng 10 loyal customers na willing magbayad ng tama. Tandaan mo, negosyo ang pinapatakbo mo at hindi charity, lalo na kung binababa ang presyo mo para sa mga customers na ito. Ikatlo, mga taong mahilig magbigay ng advice pero wala namang successful na negosyo. Sigurado akong na-encounter mo na ito, yung tipong wala namang sariling business pero feeling nila ay sila ang pinakamagaling na consultant. Ang daming opinion, ang daming sinasabi. Kesyo dapat ganito ang marketing, dapat ganito ang strategy, dapat ganito ang presyo. Pero kapag tinanong mo, anong negosyo mo ang naging successful na? Bigla na lang silang tatahimik. Ito yung mga tao na malakas lang ang boses pero kulang sa resulta. At delikado kapag nakinig ka sa kanila. Kasi pwede nilang ibahin ang direction mo base sa mga opinion na wala namang solid foundation. Ang tunay na mentor ay may resulta, hindi puro salita, kaya dapat careful ka kung sino ang pinapakinggan mo. Hanapin mo yung mga taong may proven track record, yung may napatunayan na kahit hindi sila malakas magsalita. Sa negosyo, hindi popularity contest ang batayan, kundi result na may na-establish ng negosyo. Ika-4,
Kapartner na mas marami pang hinihingi kaysa inambag sa negosyo. Maraming negosyo ang bumagsak hindi dahil mahina ang market, kundi dahil mali ang partner na napili. Sa simula, parang sobrang ganda ng partnership. Ang daming pangarap, ang daming plano. Pero pagdating sa aktual na trabaho, ikaw na lang pala ang palaging gumagalaw. Kung kita ang usapan, hati kayo. Pero kung effort ang usapan, ikaw lang mag-isa. Ang ganitong klaseng partner ay hindi dapat partner ang tawag kundi pabigat. At kung hindi mo ito ma-address agad, mauubos ang energy at resources mo sa kakabuhat ng taong wala namang ambag. Sa business partnership, para itong kasal. Dapat give and take. Parehong may risk, parehong may effort, parehong may ambag. Hindi pwedeng isa lang ang kumakayod habang yung isa nag-aabang lang ng kita. Kaya bago ka makipag-partner, siguraduhin mong kilala mo ng mabuti ang taong yon. Hindi lang sa pakikisama kundi pati sa work ethic. Dahil sa negosyo, hindi lang skills ang mahalaga kundi attitude at commitment. Ikalima, supplier na hindi maayos ka deal. Ito yung madalas hindi agad nakikita ng mga nagsisimula pa lang pero napakalaki ng epekto sa negosyo. Isipin mo, may customer kang nag-order ng maramihan. Excited na excited ka kasi malaki ang kikitain. Pero nung dumating ang supplier mo, kulang ang items, late pa. Ano ang ending? Hindi mo na-deliver sa customer ang order at ikaw pa ang napahiya. O kaya, isang buwan na steady ang presyo ng supplier tapos biglang nagbago ng rates nang walang abiso. Naipit tuloy ang budget at kita mo. Ang ganitong supplier ay hindi asset kundi isang liability. Nakakabawas ng kita at nakakasira ng tiwala ng customers. Tandaan mo, ang business reputation mo ay nakasalalay din sa reliability ng supply chain mo. Kung hindi sila consistent at maaasahan, madadamay ang pangalan ng negosyo mo. Kaya dapat pumili ka ng supplier na transparent, fair at may integridad. Kasi sa negosyo, hindi lang produkto ang binebenta mo, kundi tiwala ng customers. Ika-6, pamilya o malapit na kaibigan na mahilig umasa sa libre galing sa negosyo mo. Ito na siguro ang pinakamasakit pero pinaka-common sa mga Pinoy entrepreneurs. Kapag may negosyo ka, parang automatic na iniisip ng ilang kamag-anak o kaibigan na libre na sila palagi. Kesyo sample lang, discount naman, o kaya naman libre mo na ako. Ang hindi nila naiintindihan, bawat produkto o serbisyo na ibinibigay mo ng libre ay galing sa puhunan at oras na pinaghirapan mo. Kung lagi mong pagbibigyan, hindi lang kita ang mawawala sa'yo, kundi pati respeto nila sa negosyo mo. Ang masama pa, sila pa yung unang nagtatanong kung bakit hindi lumalago ang negosyo mo, kahit sila mismo ang dahilan kung bakit lumiliit ang kita mo. Real talk. Ang tunay na sumusuporta na kaibigan o pamilya ay hindi hihingi ng libre. Sila yung bibili, magbabayad ng tama, at minsan pa nga nag-o-overpay para makatulong sa'yo. Sila yung nagre-rekomenda ng produkto mo sa iba, hindi yung umaasa na special treatment dahil close kayo. Kaya kung gusto mong tumagal ang negosyo mo, kailangan mong matutunang magsabi ng hindi sa ganitong ugali. Hindi ito pagiging madamot. Ito ay pagiging responsable at pagprotekta sa kinabukasan ng negosyo mo. Tandaan mo, hindi mo trabaho na maging charity para sa mga tamad gumastos. Ang negosyo mo ay para sa customers na willing magbayad, hindi para manlibre ng mga kamag-anak at kaibigan. So ayan ang 6 na klase ng tao na sisira sa negosyo mo. Empleyado na puro reklamo, customers na demanding pero kuripot, advisors na puro salita lang, partners na walang ambag, suppliers na hindi maaasahan at kakilala na mahilig sa libre. Lahat sila may potential na wasakin ang pinaghirapan mong negosyo kung hahayaan mo lang. Pero eto ang magandang balita. Kaya mong iwasan lahat ito. Kailangan lang malinaw ang standards mo, malinaw ang boundaries mo, at malinaw kung sino lang ang dapat mong payagan sa inner circle ng negosyo mo. Tandaan mo, hindi lang produkto at puhunan ang nagtatagumpay ng negosyo. Ang totoong susi ay ang tamang tao sa paligid mo. Pwede mong kontrolin kung sino ang kukunin mong empleyado, kung sinong customers ang bibigyan mo ng extra service, kung sino ang mentor na pakikinggan mo, kung sinong partner ang sasamahan mo, at kung sinong supplier ang pagkakatiwalaan mo. At kapag natutunan mong i-filter ang mga taong ito, mas magiging madali, mas mabilis, at mas masaya ang journey mo bilang entrepreneur. So kung seryoso ka talagang maging successful, magsimula ka sa tanong na ito. Sino ang mga taong nasa paligid ko ngayon at sila ba ay makakatulong sa akin o sisira sa negosyo ko? Kung nagustuhan mo itong video, huwag kalimutan mag-like at i-share para makatulong din sa ibang nangangarap magnegosyo. At kung gusto mo pa ng mas marami pang ganitong Real Talk tips, make sure to subscribe para updated ka palagi. Ako si Invest and Up
At ito ang paalala ko sa'yo, sa negosyo, hindi lang kita ang binibilang, kundi kung sino ang kasama mong umaakyat. Maraming salamat at kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video.